Isang masayang araw sa inyong lahat mga bata. Kumusta kayo? So tayo ngayon ay magkakaroon ng panibagong aralin para sa Filipino 5 at ito ay ating pag-aaralan para sa inyong unang quarter at ika-6 na linggo. So handa na ba kayong makinig at matuto ng panibagong aralin sa Filipino? So kung gayon, simulan na natin ang ating pag-aaral. Narito ang ating tatalakayin para sa linggong ito. Tayo ay magtatalakay pa rin ng tekstong impormatibo at ang pagtutuunan ng pansin ay ang formularyo batay sa iba't ibang layon. So para sa araw na ito o linggong ito, tayo ay magsasagot at maglalagay ng mga datos sa ating enrollment form o form naman ngayon yung ating pagtutuunan ng pansin. At para sa kaugnay na paksa, sa wika, tayo ay mag-aaral ng iba't ibang focus ng pandiwa, kagaya na lamang ng focus sa tagaganap o aktor at gayon din yung iba't iba pang focus ng pandiwa. Para naman sa tekstong visual, ating tatalakayin ang elemento ng multimedia gaya ng text, at sa ilalim nito ay ang headlines, subtitles at slogans at maging ang iba pang mga bahagi at elemento ng multimedia. So narito ang mga kasanayan na dapat mong matamo pagkatapos ang linggong ito. Para sa unang araw, so narito ang ating gawain. So tayo ay magkakaroon ng maikling balik-aral at tayo ay magbabasa ng isang tula na Si Inay ni Andelaine R. Tahan Langit. So si Inay sa panulat ni Andelaine R. Tahan Langit. Si Inay ang aking natatanging inspirasyon sa lahat ng aking gagawin, hinihingi ang kanyang opinyon. Kung ako'y mabigo, siya ay handang umalalay at tumulong at sa aking tagumpay sa kanya ko iaalay iyon. Handa niyang ibuwis ang sarili niyang buhay, lahat ay gagawin para sa kanyang supling na hirang. Hindi siya napapagod sa mga gawaing nakaatang, iyan ang aking ina, wagas kong magmahal. So tungkol kanino yung ating tula na binasa? So ito ay tungkol sa ating mga minamahal na ina. Okay, may kinalaman sa ating nanay. So ano ang katangian ng taglay ng inilalarawan sa tula? So syempre, alam natin na talagang isa sa mga katangian ng isang ina ay syempre yung suporta. Hindi nawawala yan sa kanyang anak. So sa lahat ng mga bagay na gagawin ng kanyang anak ay siya ay laging handang sumuporta at handa niyang ialay at gumawa ng anumang paraan. Lalo na kung ito ay para sa ikabubuti ng kanyang anak na hirang. So, ano ang pagkakatulad ng iyong ina sa tula? So, syempre, walang nanay na naghangad ng hindi maganda, hindi ba? At nangarap ng mabuting buhay at kalagayan ng kanyang anak. So, ibig sabihin, yung pagmamahal ng nanay sa tula ay ganun din yung pagmamahal na ipinapakita sa atin ng ating nanay. Kung ba yung kanyang sakripisyo mula nung tayo ay kanilang pinagbubuntis hanggang sa maipanganak tayo at hanggang sa maibigay nila yung ating mga pangangailangan katuwang ang ating ama. So anong bahagi ng pananalita ang mga salitang initiman sa tula? Okay, kung meron man kayong napansin na itim doon at anong uri ng focus ng pandiwa ang mga salitang initiman. So kung ating babalikan, ang ating pinag-aaralan noong nakaraan ay focus ng pandiwa na nakatuon sa aktor o tagaganap. Ibig sabihin sila mismo ang gumagawa ng kilos sa loob ng ating pangungusap. Okay, so ngayon naman ay magkakaroon tayo ng full tula, pagpapabasa ng tula hinggil sa pista opisyal. So, anong pista ang inyong napuntahan? O ano ang paano nyo pinagdiriwang ang pista sa inyong lugar? So, katulad din ba ng iba na nagkakaroon ng mga prosesyon, ng mga parada, nagkakaroon ng iba't ibang palaro para sa mga kabataan at iba pang mga espesyal na gawain sa pagdiriwang ng pista. So, ang pamagat ng ating tula ay Pista sa Pinas ni Andelaine R. Tahan Langit. Bahagi na ng ating kultura ang pagdiriwang ng mga pista. Sa iba't ibang dako nagmula bilang pasasalamat sa natamong mga biyaya. Nariyan ang pista ng itim na Nazareno. Tuwing ika-9 ng Enero, idinaraos sa Quiapo.
na talaga namang dinarayo. Mayroon ding ati-atihan mula naman sa Kalibo Aklan. Ikalawa hanggang ikatlong linggo tuwing buwan ng Enero idinaraos ito. Alay sa mahal na Santo Niño ang Sinulog Festival mula sa Cebu. Libo-libong deboto ang dito'y nagtutungo tuwing buwan ng Enero. Ang Penagbenga Festival ng Baguio ay dinaraos naman tuwing buwan ng Pebrero. Mga bulaklak na magaganda at mababango ang tampok sa pistang ito. Habang ang Moriones Festival mula sa Marinduque naman, mula Lunes Santo ipinagdiriwang hanggang Pasko ng Pagkabuhay. Alay naman kay San Isidro Labrador ang Pahiyas Festival mula sa Lokban, Quezon. Tuwing ika-15 ng Mayo kada taon at pinaka-aabangan ang keeping ng mga taga roon. Hindi pa uhuli ang Lechon Festival tuwing ika-24 ng Hunyo itinatanghal. Sa lalawigan ng Batangas, lungsod ng Balayan, bibihisan at ipaparada ang mga lechon sa buong bayan. Ang pista naman ng Kadayawan ay mula sa lungsod ng Davao. Ikatlong linggo ng Agosto, ipinagdiriwang pasasalamat sa kasaganahan. Ang pista ng Peña Francia mula naman sa lalawigan ng Naga tuwing ikatlong Sabado ng Setyembre isinasagawa at mayroon pang karera ng mga bangka. Tuwing buwan ng Oktubre naman ipinagdiriwang sa Bacolod ang Mascara Festival. Sumisimbolo ng ugali at pagkakakilanlan bilang lungsod ng mga ngiti ang kanilang lugar. Ilan lamang yan sa ating mga kapistahan. Nangangahulugang ang ating bansa'y lubhang napakayaman sa kultura at tradisyon na ipinagdiriwang, kaya naman nararapat na ipagmalakit pahalagahan. Okay, so napakaganda ng ginawang tula ni Adeline Tahanlangit na kung saan naipasok niya halos yung mga pinaka malalaking pista na ipinagdiriwang sa ating bansa. So ngayon, gamit ang pistahan ay itala ang mga kapistahang nasa tula at kung saan at kailan ito isinasagawa. So mula Luzon, 'di ba, hanggang Visayas, hanggang Mindanao ay mayroon tayong mga kapistahan. So ito yung ginagawa bilang pasasalamat sa patron, 'di ba, ng isang taon ng kasaganahan na kumbaga inaalay nila yung pagdiriwang ng pista na ito bilang pasasalamat. So isusulat nyo sa unang hanay yung pamagat o yung tawag doon sa kapistahan, saan isinasagawa at kailan isinasagawa. So halimbawa, ang ati-atihan, so saan isinasagawa, ito ay ginagawa sa Aklan at tuwing ikatlong linggo ng Enero. So halos magkakasabay sila ng Sinulog Festival sa Cebu at iba pa ng pagdiriwang ng patron ng Santo Niño. So Dinagyang sa Iloilo, bagaman hindi nabanggit dito yung Dinagyang, pero sila yung halos magkakapanabay ng pista. So gayon din ang pista ng Nazareno sa Quiapo tuwing ika-9 ng Enero. So yan, yun ang yung mga ililista natin sa hanay na ito. So tumungo naman tayo sa bokabularyo ng ating nilalaman ng aralin. So tala, salita. So puna ng wastong letra upang mabuo ang kahulugan ng salitang initiman at may salungguhit. Gamitin ito sa makabuluhang pangusap. Agad silang nagtungo sa pila. So ito ay nagpunta. Saan nagpatala ang matalik na magkaibigan? So ano kayang ibig sabihin ng matalik? At pangatlo, kailangang punan ng datos ang formularyo. So ito ay lagyan. Okay, so ngayon, tingnan natin ang susunod. Okay, bilang 4, iniabot nila ang formularyo sa mga nangangasiwa ng pagpapatala. So ito ay maaring namamahala. At nag-uumapaw sa galak ang puso o nag-uumapaw sa galak ang puso ng magkaibigan. Okay. Yan. So nagpunta, malapit, lagyan, namamahala at saya. So ito yung ating mga wastong sagot para sa ating bokabularyo. So para sa ikalawa at ikatlong araw pinagsama na. So ibig sabihin medyo mahaba-haba ang pagtalakay na gagawin natin para sa mga araw na ito.
So, sa unang paksa, unang kaugnay na paksa, so maaaring ito ang para sa ikalawang araw at yung ating kaugnay na paksa na ikalawa ay para naman sa ikatlong araw. So, tekstong impormatibo na nakatuon sa formularyo batay sa iba't ibang layon. So, para sa paksa na ito, ang layon ay enrollment form, no? Kung paano ba ang wastong pagtatala ng impormasyon sa inyong enrollment form. So, kapag kayo ay papasok, no, sa paaralan, kailangan kayo ay magsagot, no, sa ating enrollment form. So, balikan natin ulit, ano nga ba ang tekstong impormatibo? Ang tekstong ito ay isang anyo ng pagpapahayag na naglalayong magpaliwanag at magbigay ng impormasyon. So, kadalasang sinasagot nito ang mga batayang tanong na ano, kailan, saan, sino at paano. Pangunahing layunin nito ang magpaliwanag sa mga mambabasa ng anumang paksa na matatagpuan sa tunay na daigdig. So, ibig sabihin, isa sa mga pangunahing layunin nito ay magbigay sa atin ng kaalaman, no, ng katotohanan at magpaliwanag tungkol sa mga bagay-bagay na ating matatagpuan sa ating kapaligiran at sa ating daigdig. So, gayon din, ito ay nakabatay sa katotohanan at kumbaga talagang kapag sinabi nating tekstong informatibo, hindi ito pwedeng gawa-gawa lamang. So, ito ay nakabatay sa katotohanan. Layunin nitong bigyan kayo ng kaalaman batay sa mga nakalap na datos, no, at katotohanan. Naglalahad ito ng kwento ng mga tunay na tao o nagpapaliwanag ng mga konseptong nakabatay sa mga tunay na pangyayari. So halimbawa, bakit pumuputok ang isang bulkan o ano ba ang naging talambuhay ng ating bayani na si Jose Rizal at ano ba yung maaring epekto halimbawa ng climate change, no, sa ating bansa. So ibig sabihin ito ay nakabatay sa tunay na pangyayari. Mahalaga ang pagbabasa ng mga tekstong nagbibigay ng impormasyon sapagkat napapaunlad nito ang iba pang kasanayang pangwika gaya ng pagbabasa, pagtatala, pagtukoy ng mga mahalagang detalye at pagpapakahulugan ng impormasyon. So, ibig sabihin, bukod sa pagbabasa natin ng mga tekstong naratibo na kung saan ito ay nagkukwento at nagbibigay sa atin ng iba't ibang pananaw at aral sa buhay, mahalaga rin dapat na tayo ay magbasa ng mga tekstong nagbibigay sa atin ng impormasyon upang mapaunlad yung ating kasanayang pangwika, yung ating karunungan, hindi ba? Nagbibigay ito sa atin ng mga iba't ibang kaalaman na dapat nating malaman. Di ba? Sabi nga, iba ang may alam. So, ibig sabihin, lagi nating ugaliin na magbasa ng mga tekstong informatibo nang sa gayon ay yumaman, no, yung ating kakayahang pangwika, kakayahang gramatikal at gayon din yung ating pagkakaroon, no, ng critical din na pag-iisip, no. Kaya mahalaga at dapat na magbasa tayo ng magbasa ng mga tekstong informatibo. So, ano ba yung formularyo? So, ito ay binubuo ng mga datos na naglalaman ng mahalagang impormasyon ng isang tao na sumasagot sa tanong na ano, sino, at kailan. So, hindi ba, kapag halimbawa yung ating mga nanay, tatay, ate, kuya ay nag-a-apply ng trabaho, so nagsasagot sila ng biodata pa yung tawag dati. No? Pero kung kayo ay nag-a-apply o naghahanap ng nais magtrabaho sa gobyerno, tayo ay nagsasagot ng tinatawag na personal data sheet o yung PDS. Pero sa inyo na mga mag-aaral, ang isa sa mga sinasagutan ninyo ay yung enrollment form, lalo na kapag kayo ay papasok, no, sa isang paaralan. So ito yung halimbawa natin ng mga formularyo o yung mga forms natin na sinasagutan. So, tayo ay magkakaroon ng kwento basahin ng kwentong pinamagatang unang araw sa paaralan at pagkatapos ay sagutin ang mga tanong na may kaugnayan sa ating kwento. Ang ating kwento ay may pamagat na Araw ng Pagpapatala ni Andeline R. Tahanlangit. Sabik na sabik ang matalik ng magkaibigang Arlie at Sherry Beth na pumunta sa paaralan kasama ang kanilang mga nanay upang magpatala. Magkaklase sila noong nakaraang taon sa Baitang 4, Pangkatrosa sa mababang paaralan ng Pio Valenzuela. Nang makarating sila sa paaralan, nakita nila agad ang pila ng mga batang magpapatala, kaya agad silang nagtungo sa pila. Makalipas ang ilang sandali, inabutan sila ng isang formularyo, isang enrollment form, na kailangan daw nilang punan ng datos o impormasyon.
Agad naman nilang nilagyan ng mga kinakailangang impormasyong hinihingi sa formularyo. Nagtatanong sila sa kanilang mga nanay kung may hindi sila nauunawaan na nakasulat sa formularyo. Nang matapos na sila sa pagsagot ay iniabot na nila ito sa gurong nangangasiwa ng pagpapatala. Pag-uwi nila sa kanilang mga tahanan ay nag-uumapaw ang galak sa puso ng magkaibigan sapagkat nakapagpatala na sila para sa baitang 5. Okay, so atin nang sagutin ng mga gabay na tanong. So sino ang mga tauhan sa kwento? So si Arlie at si Cherrybeth. So sila ay magkaibigan at magkaklase sa ika-4 na baitang. So ano yung damdamin na namayani sa mga tauhan? So nandoon yung kanilang pagkasabik na magpatala para sa ika-5 baitang at gayon din yung kanilang kaligayahan o yung kasiyahan nila matapos nilang makapag-enroll, magpalista o magpatala para sa ika-5 baitang. So saan sila papunta o saan sila pupunta? So sila ay nagpunta sa paaralan para magpatala. So kung kayo ang nasa kwento, anong mararamdaman ninyo sa araw ng pagpapatala? At mahalaga ba ang pagpapatala? So syempre, sa isang paaralan, mahalaga ang pagpapatala o pagpapalista ng mga mag-aaral sapagkat ito yung nagsisilbing katibayan na kayo ay opisyal na papasok na doon sa paaralan at kayo ay kabilang na sa dami ng mga mag-aaral na papasok doon sa darating na pasukan. So mahalaga po na kayo ay magpapatala lalo na sa mga araw na kayo ay dapat na magpunta at magpalista. So para sa ating pinatnubayang pagsasanay, formularyo ko, punan mo. Punan ng datos ang hinihinging impormasyon sa formularyo. So nakita nyo na ba yung enrollment form? O kasama ba kayo na nagpa-enroll, nagpalista noong araw ng pagpapatala bago magpasukan? Nakita nyo ba yung formularyo na sinagutan ng inyong mga magulang? So ito yung ating sasagutan sa ngayon at lalagyan mo ng datos o impormasyon. Yan. So dito makikita natin una ang learner's information, ibig sabihin lahat ng impormasyon na may kinalaman sa mag-aaral. So mahalaga na inyong maitala dyan ang inyong learner's reference number o yung LRN. Nang sa gayon kayo ay madaling mahanap sa system ng DepEd. Nang sa gayon kayo ay formal na maipasok at maging formal na mag-aaral o opisyal na mag-aaral ng paaralan. So kasama dyan, hinihingi ang inyong last name, apelyedo, unang pangalan at ang inyong middle name, panggitna, yung apelyedo ng inyong ina at iba pang mga impormasyon kasama ng inyong tirahan. Gayon din, kailangan din dyan ang mga impormasyon ng inyong magulang, lalong-lalo na ang contact number. Nang sa gayon kapag may mga mahalagang anunsyo o may mga kailangang may mga papeles o dokumento na kailangan para sa paaralan ay madaling makipag-ugnayan sa mga magulang. So ito yung mga datos na inyong kailangang itala sa isang formularyo, lalo na ng isang enrollment form. Okay, sunod naman natin talakayin ang multimedia. So ano ba ang multimedia? Ang multimedia ay tumutukoy sa paggamit ng iba't ibang uri ng medium o media upang maghatid ng impormasyon o mensahe. So ito ay isang paraan ng paghahatid ng impormasyon na naglalaman ng iba't ibang elemento tulad ng teksto, larawan, tunog, video, animasyon at interaktibong elemento. So sa panahon natin ngayon, sa digital na teknolohiya, hindi na uubra na yung kumbaga parang masyadong monotonous o isa lang, puro teksto lang. Nababagot ang mga mag-aaral gaya ninyo, hindi ba? Kapag puro teksto ang inyong nasa harap. Iba ang inyong interaction kapag may nakikita kayong larawan, may napapakinggang mga tunog, may napapanood na video at animasyon at lalong-lalo na kapag kayo ay kaisa. Diba? Nakikipaglaro, kayo mismo ang sumasagot sa pizarra, lalo na may mga interactive TV na tayo na ginagamit o maaring gamitin sa pag-aaral. So, kumbaga nagiging kaisa kayo mismo ang sumasagot doon at naglalagay sa mismong ating telebisyon. So, iba yung inyong
saya. Kahit na yung guro, 'di ba? Iba yung kanilang tuwa kapag interaktibo yung ginagamit na multimedia, no, ng isang guro. So, alamin natin ang iba't ibang elemento ng multimedia. Teksto, ito ay ang nagbibigay ng mga salita o pahayag na naglalaman ng impormasyon o mensahe. So, maaring ito ay mga caption, headline, balita, at iba pa. So, maaring mga kwento, iba, mga talata, at iba pa. Imahe, ito ay ang mga larawan na kinetika o animations, mga graphic, at iba pang mga visual na elemento na nagbibigay ng kahulugan sa teksto o nagpapakita ng konsepto. So, yung iba sa atin, mas madali nilang nauunawaan yung isang paksa kapag may nakikita silang larawan. So, higit ba kapag sila ay may napapakinggan at napapanood. So, yung imahe kasama rito yung larawan, picture, animations, mga graphics, at iba pang visual elements. Audio, ito naman yung mga tunog o musika o iba pang mga audio na elemento na maaring magdagdag ng emosyon o konteksto sa multimedia. Maaari itong magamit para sa pagsasalita, musika sa background, tunog na mga epekto, at iba pa. So kapag tayo ay nanonood ng mga kwento, diba, yung mga kwentong pambata na paborito ninyong panoorin, iba yung ating higit nating nauunawaan kapag may audio. At alam natin na mas maganda kapag may background music, may mga sound effects. So nakakadagdag yan sa pagkapukaw ng ating interest. Sunod, video. Ang video o video clip o mga animasyon na may tunog at paggalaw ay maaring bahagi ng multimedia. Ito ay nagbibigay ng dinamismo at karagdagang pagpapaliwanag sa teksto. So kung teksto lang, sabi nga natin medyo baka parang boring siya. Pero kapag may tunog, no, maganda, lalo na kapag may larawan. Paano pa kung talagang napapanood natin, no, yung actual sa paraang video, no, yung proseso halimbawa. So higit na nakakapukaw ito at nakakaragdag ng pagpapaliwanag sa isang teksto. Bilang 5, animasyon, yung animation natin na tinatawag. Ito ay mga nakalilikhang larawan o mga video clip na gumagalaw. So, yung mga cartoons, may mga 2D tayo, may mga 3D. Ang mga animasyon ay maaring gamitin upang ipakita ang proseso o magbigay ng mga halimbawa sa multimedia. At pang-anim, interaktibong elemento. Ito ay mga elemento na nagbibigay ng pagkakataon sa mga tagapakinig upang makisali o mag-interaksyon sa multimedia. Yung mga games natin, yung mga Kahoot, yung mga Quizalize, at iba pang mga apps na kung saan para kayo mismo, no, ay nandoon, no, nakapaloob kayo sa pag-aaral na ginagawa. So, yung mga clickable buttons, no, mga form, at iba pa, mga games, no, pwedeng mga parang kayo mismo yung nagkakaroon ng adventure, kayo mismo yung nagpapagalaw, no, ng mga tauhan doon sa isang kwento. So, ngayon naman, tayo ay magkakaroon ng isang gawain. So, tukuyin kung anong produkto o establishmento ang gumagamit ng sumusunod na mga tagline. So, una, bida ang saya. Pangalawa, batang may laban. Pangatlo, nakasisigurong gamot ay laging bago. Pang-apat, love ko to. At bilang 5, hari ng padala. So, familiar ba kayo sa mga slogan na yan? So, ano-ano kayang mga establishmento o produkto ang gumagamit ng mga tagline na ito? Okay, so sunod naman, magkakaroon kayo ng pangkatang gawain at gagawa kayo ng isang infomercial, mga patalastas na nagbibigay ng impormasyon. So halimbawa, ano ba yung dapat na gawin sa oras na may pumutok na bulkan? O kapag malakas ang kapag may bagyo na paparating, o kaya naman o kagaya nung nangyari sa atin nung pandemya, no, ano ang gagawin para makaiwas sa mga nakakahawang sakit. So pag sinabing infomercial, ito yung mga commercial, no, patalastas na nagbibigay sa inyo o sa atin ng impormasyon. So narito yung pamantayan ng pagmamarka sa inyong gawain. So para sa inyong ikatlong araw, ito yung ating kaugnay na paksa, na ikalawang paksa. So focus ng pandiwa. So ano nga ba yung focus ng pandiwa?
kahit na ito ay atin ng napag-aralan noong nakaraang linggo, ito ay ating balikan at lalo pang unawain. So ang focus ng pandiwa ay tawag sa relasyong pansemantika ng pandiwa o salitang kilos sa simuno o paksa ng pangungusap. Ibig sabihin, ito yung relasyon ng ating paksa o yung pinag-uusapan sa isang pangungusap at sa pandiwa na nakapaloob doon sa ating pangungusap. So mayroon tayong 7 uri ng focus ng pandiwa. Unang-una, yung actor focus natin o yung focus sa tagaganap. Ito yung ating pinagtuunan ng pansin nung nakaraang linggo. So ang pandiwa ay nasa focus sa tagaganap kapag ang paksa ng pangungusap ang gumaganap, tagaganap ng kilos na isinasaad sa paksa. So sa actor focus, ang simuno o paksa ang gumaganap ng kilos sa pangungusap. Sinasagot nito ang tanong na sino at ginagamitan ng mga panlaping mag, mang, ma, maka, makapag, maki, o magpa. So halimbawa, maglilinis ng bahay si Clarissa sa linggo at nagluto ng adobo si Shannon para sa hapunan. So lagi nating tatandaan pag actor focus o focus sa tagaganap, sinasagot nito kung sino ang gumaganap, sino ang gumagawa ng kilos sa pangungusap. Ikalawa naman ay ang tinatawag nating focus sa layon, na kung saan ang pandiwa ay nasa focus sa layon kung ang layon ay ang paksa o ang binibigyang diin sa pangungusap. So sa focus sa layon, ang paksa ang layon ng pandiwa sa pangungusap. Sumasagot ito sa tanong na ano. Ginagamitan ito ng mga panlaping in, i, ipa, ma, na, o, an. So halimbawa, lutuin mo ang isda na nasa ref. So ano ang lulutuin? So, ang isda. Nakita ni Sarah ang nawawalang libro. So, ano ang nakita ni Sarah? So, nawawalang libro. So, ibig sabihin, yung focus natin ay focus sa layon. So, lagi niyong tatandaan, Siyempre, yung focus natin, lagi yan yung paksa. Laging kasunod ng ang. Ang kailangan nilang malaman, ano yung sinasagot na tanong para mas madali ninyong malaman kung saan nakatuon ang focus ng pandiwa. So, una kanina, kapag ang sinasagot na tanong ay sino, ito ay aktor. Kapag ang sinasagot naman niya ay tanong na ano, ito ay sa focus sa layon. Kapag lokatibong focus naman o focus sa ganapan o kaganapan, ang pandiwa ay nasa focus sa ganapan, lugar. Kung ang paksa ay ang lugar o ganapan ng kilos. Ibig sabihin, yung paksa natin ay yung lugar o kung saan naganap ang kilos. Ang paksa o simuno ang lugar na ginaganapan ng pandiwa sa pangungusap at sinasagot nito ang tanong na saan. So, ginagamitan ito ng mga panlaping pag-an, anhan, maan, pang-an, mapag-an, pinag-an, o in-an. Laging an yung hulapi. So, halimbawa, pinagdausa ng kasal ni Jester at Melly ang lumang simbahan. So, saan dinaos ang kasal ni Jester at Melly? So, ang lumang simbahan. Pinagtaniman ni William ang bukid ng kanyang tatay. So, saan nagtanim si William? So, sa bukid ng kanyang tatay. So, ibig sabihin, pag lokatibong focus o focus sa ganapan, ang focus ay yung lugar kung saan ginanap ang kilos. Pang-apat ay benepaktibong focus o focus sa tagatanggap. Ito naman yung nakikinabang doon sa pinaglalaanan ng kilos. So, ito naman ay nakatuon sa tao o bagay na nakikinabang sa resulta ng kilos na isinasaad ng pandiwa. Ang simuno o paksa ang tumatanggap sa kilos ng pandiwa sa pangungusap. So, sinasagot nito ang tanong na para kanino. Ginagamitan naman ito ng mga panlaping i, in, pinag, o ipag. So, halimbawa, ibinili ni Drake ng pasalubong si Lolo. So, sino ang binilhan ni Drake ng pasalubong? Si Lolo. Ipinagluto kami ni ate ng sinigang. So, sino ang ipinagluto ni ate ng sinigang? Kami. So, ibig sabihin, kayo yung tumatanggap, kayo yung recipient, kayo yung, kumbaga, nakinabang doon sa kilos na ginawa. Yan ang focus natin sa tagatanggap o benepaktibong focus. Panglima, instrumentong focus o focus sa gamit o focus sa instrumental. So, ito ay tumutukoy sa kasangkapan o bagay na ginamit upang maisagawa naman ang kilos o pandiwa na siyang paksa ng pangungusap.
Ang simono o paksa ang kasangkapan o bagay na ginamit upang maisagawa ang kilos ng pandiwa sa pangungusap. So, sumasagot ito sa tanong na sa pamamagitan ng ano. Ano yung ginamit niya para maisagawa ang kilos? So, ginagamitan ito ng panlaping ipinang o maipang. Halimbawa, pinangsandok ni Kulas sa kanin ang kutsara. So, ano ang ginamit ni Kulas para magsandok ng kanin? Kutsara. So, ipinahid niya sa mukha ang lumang panyo. So, ano yung ginamit niya, no? Ano yung pinahid niya sa kanyang mukha? So, lumang panyo. Ano pang halimbawa natin? Okay, ipinangsungkit niya ng hinog na mangga ang panungkit ni ate. So, ano yung ginamit niya para makuha yung hinog na mangga? So, yung panungkit. 6. Kausatibong pokus o pokus sa sanhi. Ang pandiwa ay nakapokus sa sanhi kung ang paksa ay nagpapahayag ng dahilan o sanhi ng kilos. So, ang simuno o paksa ang nagpapahayag ng sanhi ng kilos ng pandiwa sa pangungusap. So, sinasagot nito ang tanong na bakit. Ginagamitan ito ng mga panlaping i, ika o ikina. So, mga halimbawa, ikinatuwa ni Marites ang magandang regalo ng kanyang kapatid. So, bakit natuwa si Marites? So, yung sagot, dahil sa regalo o magandang regalo ng kanyang kapatid. So, ikinalungkot ni Rose ang pagpanaw ng kanyang nanay. So, bakit nalungkot si Rose? So, dahil sa pagpanaw ng kanyang nanay. 7. Focus sa direksyon, pinatutuunan ng pandiwang direksyon o tinutungo ng kilos ay doon nakatuon, no? Ang simuno o paksa ang nagsasaad ng direksyon ng kilos ng pandiwa sa pangungusap. So, sumasagot ito sa tanong na tungo saan o tungo kanino. Ginagamitan ito ng mga panlaping an, han, in o hin. So, halimbawa, pinasyalan namin ang Baguio. Pinuntahan ng mga mag-aaral ang Luneta Park. So, tungo saan, no? Tungo saan sila namasyal o saan sila din nagpunta. Tungo saan o tungo kanino? Saan papunta? Okay, so ngayon, pinatnubayang pagsasanay, basahin muli ang tula ni Andeline Tahanlangit at maaring salungguhitan, no, yung mga pandiwang ginamit sa ating tula. Okay, so pansinin natin yung mga nakaitim na mga salita. So, anong bahagi ng pananalita ang mga salitang initiman? At balikan at basahin muli ang tulang sinanay at itala ang uri ng mga focus ng pandiwa ng mga salitang initiman. So, maaari niyong balikan yung tula, tingnan kung ano yung mga salitang nakaitim at ano yung tinutukoy noon at ano sa tingin nyo yung focus ng pandiwa. Yan. So, isusulat yung pandiwa at ano yung focus nito. Yan. So, narito, una, mabigo, aktor, umalalay, aktor. Actually, lahat sila aktor kasi lahat naman iyon ay nakatuon, no, sa nanay. So, ibig sabihin lahat ng pandiwa ay nakapokus sa aktor o tagaganap. Para naman sa ating ika-4 na araw, okay, sa lungguhitan ng pandiwang ginamit sa kwento. So, alin sa mga salita rito, no, yung pandiwa na ginamit at iyong salungguhitan? Okay, basahin ang tulang pinamagatang formularyo ni Andeline Tahanlangit at sagutin ang sumusunod na gabay na tanong. Okay, so formularyo ni Andeline R. Tahanlangit. Sa pagsagot ng anumang formularyo, mahalagang sumunod sa tamang proseso. Pag-unawa ng mabuti sa panuto, dapat sa isip ay tumimo. Pagsulat ng malinaw at nauunawaan, dapat pakatandaan at huwag kalilimutan. Itim na tinta ng panulat ang kailangan, magdala ng higit sa isang panulat sa sisiklan. Tiyaking nasagutan ang hinihinging impormasyon mula sa pangalan hanggang sa lagda, mahalaga iyon. Siguruhing walang nalampasang kahon, basahin muli ang formularyo sa ikalawang pagkakataon. Kapag natiyak ng nasagutan na ang lahat at ang mga impormasyo'y isinulat ng tapat, maaari nang ipasa ang formularyo sa gurong tagapag-ingat at huwag kalilimutang magpasalamat.
So tungkol saan yung ating tula? So ito ay tungkol sa pagsasagot, no, at pag-fill up ng isang formularyo. So ano yung dapat natandaan sa pagsagot sa formularyo? Gumamit ng itim na tinta, basahin mabuti ang hinihinging impormasyon, isulat ng maayos, hindi ba? At siguraduhin tama ang lahat ng impormasyon na ating ilalagay. So ano ang layo ng tula? Layo nito ay matutunan natin kung ano ba yung tamang paraan ng pagsasagot o pag-fill up ng isang formularyo at gaano kahalaga ang pagsunod sa tamang proseso. So, syempre mahalaga. Kapag ginawa natin ng tamang isang proseso, nagiging maganda ang resulta, hindi tayo nagkakamali at hindi nagiging paulit-ulit yung ating ginagawa. So, bumuo ng tekstong impormatibo na layong maglahad ng proseso na binubuo ng 10 hanggang 20 pangungusap na ginagamitan ng mga pandiwang nasa focus ng aktor o tagaganap. At para sa ating pagsusulit, sagutin ang ating mga katanungan. So, mayroon tayong 5 tanong para sa ating gawain para sa linggong ito. Tingnan kung wasto ba ang iyong nilagay na kasagutan para sa ating pagsusulit. At dito na nagwawakas ang ating aralin para sa ika-6 na linggo para sa unang quarter ng Filipino 5. So, nawa ay natutunan nyo at naunawaan lalo na yung kahalagahan ng pagsasagot ng mga formularyo, ang kahalagahan ng focus ng pandiwa at yung mga elemento ng ating multimedia. So maraming salamat sa inyong pakikinig at nawa ay samahan niyo akong muli sa susunod na linggo. Ako si Teacher Aisa. Maraming salamat. Paalam!